Brother Eli, yung pa pong isang bagay na, yun na nga po, tuwing kayo nangangaral, tuwing kayo po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, tulad halimbawa nitong Grand Bible Exposition ito, di po ba't mas maganda sana kung luluobin niyo po, ako po ay nagsasalta at nakikiusap at namamanhik na tulad sa inyong isang nakababatang anak, na nawa naman po kung po pwede po sana ay hindi po ganun. Pwede kaya po yun? Dahil mas maganda naman po sana kung malumanay, marahan, may pakiusap at walang namumusong na bunganga o bibig. Mali, mali, kapatid. Pasensya ka na, mali kasi yun sa Biblia eh. Alam mo, hindi ako tumatanggap ng turo sa tao kung kontra sa turo ng Diyos. Tatanggapin ko lang ang turo ng tao kung kasang-ayon ang turo ng Diyos. Hindi ang pagsasalita ng ministro laging marahan, malumana, hindi ganun. Conforme yun sa kausap. Pakinggan mo sa 1:13, 12 muna ng Tito. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta, kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Pag ang kausap mo, kagaya ng mga taga-Kreta, mga sinungaling, mga masasamang tao, mga tamad, mga lapastangan, hindi po pwede rin ang laging malumanay na pangungusap. Si Kristo nga kung magsalita binabagay sa kanyang kausap May pagkang kausap niya yung mga manlulokong pariseo Kayo ikaw, mga lahi kayo ng mga ulupong. Mga lahi kayo ni Satanas. Di ba? Ganun ang mga apostol alimba mas maganda, alimba ang mas maspino, sabihin kang gago o lahi ka ng demonyo. Pakinggan mo sa 13 Gs ng gawa ng mga apostol. At sinabi, o puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Alam mo, ako gumagamit lang naman ako ng mga salitang ganon dun sa mga tao na inuukol ko yon sa mga tao na talagang manluloko, mandaraya. Kung ang Biblia nga nagsasalita ng ukol dun sa mga taong pinag-uukulan, paano mong malalaman yung magnanakaw pag hindi niya tinawag na magnanakaw? Biro mo, isa sa mga apostol magnanakaw, tinawag niya magnanakaw. Bakit? Yun ang totoo Basahin natin ng 12:6 ng Juan. Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Anong tawag ng Biblia kay Judas? Di ba magnanakaw? At pagka magnanakaw, ano kasinonimo nun? Gis 1 ng Juan. Pakinggan mo kapatid. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Nakita mo, si Kristo mismo may sabi, ang tawag niya, mga tulis at magnanakaw yung mga yan paano ngayon ang gagawin ko? Yan ba bad words din? Bad words yan pero hindi para sa lahat yan. Dun sa kinauukulan, masama naman kapatid, yung taong masama, tawagin kong mabuti. Masama yun. Pakinggan mo sa 24:24 ng Kawikaan. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid. Susumpain siya ng mga bayan, kaya yamutan siya ng mga bansa. Biro mo, masama na, tatawagin mo pang matuwid. Yun ang masama. Kagaya nung iba, niloloko na siya, ang tawag sa pastor niya, reverendo pa rin. Napakawala sa Biblia. Ang nasa Biblia, may ukol na salita para sa masama at mabuti. Huwag mong gagamitin yung masama dun sa mabuti at yung mabuti sa masama. Baliktad yon. Pakinggan mo sa Isaiah 5:20. Sa ama nila na nagsisitawag sa mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Yun. Kaawa-awa sila, wala silang kaligtasan.
sa mga nagtaong nagsisitawag ng mabuti ay masama. Ang masama ay mabuti. Di baliktad ang utak niyang mga yan. Inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Alam mo sa hindi matatanggihan sa mundo, kapatid, meron talagang magnanakaw. Meron talaga luko-luko. Pag hindi ko ginamit yung salita luko-luko, hindi kumpleto ang aral na ituturo ko. Dahil alam mo, meron talagang mga loko. Pakinggan mo sa Roma 1:22 sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Kita mo, may loko ba? Diyan sa Mindoro, wala bang loko dyan? Siguro nakakita ka na ng loko, kapatid. Ano tatawag mo sa loko? Hindi ba loko yun? Ano tatawag mo ron? Doktor? Loko nga yun eh. O, meron bang mga babaeng malibog? Meron. Masakit na salita, pero meron talagang malibog na sa Biblia eh. Pakinggan mo ha, 23:44 ng Ezekiel. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot. Gayon nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog na mga babae. Papalitan ko ba yan dahil ayaw mo nung bad words eh. Ang gusto mong marinig sa akin, parang halimbawa, ganito, Biblia, gusto mo kapatid, ganito, no? Banal na kasulatan. Genesis, chapter 1, verse 1. Banal, banal, banal. Verse 2, banal, banal, banal. Verse 3, banal, banal, banal. Verse 4, mabuti, mabuti, mabuti. Verse 5, hanggang matapos ang Biblia, may matutunan ka kaya? Wala kang matututunan kung puro mababasa mo, banal eh. Ang dapat na sabihin yung nauukol sa kanila. Sana naintindihan mo ako. Opo, opo. Salamat sa iyo, kapatid. At alam mo, pag lumalaganap ang salita ng Diyos, lumalaganap ang buong karunungan at impormasyon tungkol sa mundo. Sa mundo may manluloko, may mga hangal, may mga loko, may mga masasama. Pero sa ibabaw ng lahat, mayroong mga taong makatwiran, mabuti, hindi pa imbabaw, hindi plastic, at siguro isa ako sa mga kaloob ng Diyos na isang taong hindi plastic. Maraming salamat sa iyo, kapatid.